Ito pa yung isang kahon na kahon dito. Etong magkapatid na Cayetano. Dahil kung titingnan po natin, meron palang insertion etong mga ito at hindi lang po milyones ha. Ang nakakalungkot dito, bilyones yung insertion ng magkapatid na Cayetano. Kaya pala todo putak ng putak mga kababayan. At kontra sa pamahalaan ng pinagagagawa. Piruin nyo, si Pia Cayetano may insertion bilyones. Si Alan Peter Cayetano may insertion bilyones din. Saan napunta yan? Yan ang tanong. Anyway, ito play natin. Ibinunyag naman ni Senator Ping Lacson na mayroon umanong 4.7 billion pesos na insertion daw. 4.7 billion pesos na insertion daw etong si Senator Pia Cayetano. Si Senadora Pia Cayetano noong 2025 habang umabot naman daw sa 6.7 billion pesos kay Senador Alan Peter Cayetano. Kay Alan Peter Cayetano, 6.7 billion pesos. So sumatotal mga kababayan, nasa mahigit 11 billion itong insertion ng magkapatid na Cayetano. Sabi ko ni Senator Lacson, hindi pa nila natutukoy kung magkano ba sa 4.7 billion pesos na yan ang naipatupad at kung may kaugnayan nga ba ito sa maanumalyang flood control projects. Habang halos itong buong 6.7 billion. Biruin nyo, napakalilinis magsalita pero napakalalaki naman pala ng insertion. Ang tanong, napakinabangan ba ng taong bayan yan? Nagamit ba yan sa Taguig para mapigilan yung mga pagbaha? Kasi sa totoo lang mga kababayan, ang lilinis magsalita nito magkapatid na Cayetano pero kung titingnan nyo, grabe bilyones pala yung kanilang mga insertion. Ngayon ang tanong natin sa kanila, saan nila ginamit yan? Bakit binabaha pa rin ang Taguig ngayon? Billion pesos daw na insertion kay Senador Alan Peter ay naipatupad karamihan sa Taguig at nasa 75 million pesos naman ang hindi nagamit. Ginit ho ni Lacson na wala pa silang nakikitang ebidensyang nag-uugnay kay Senator Pia sa maanumalyang flood control projects. Kabilang ho rito sa reclamation project sa bahagi ng Laguna Lake sa Umunoy, ipinakita bilang slope protection at flood control projects. Sa ngayon, isinumite na ho ni Senator Lacson sa Ombudsman ang mga resulta ng kanyang investigasyon sa umunoy anomalya sa flood control projects sa Taguig. Nakaw! Kaya pala binabaha ngayon ng Taguig mga kababayan. Kasi napakalalaki pala ng insertion pero hindi alam kung saan napunta. Ngayon mga kababayan, eto, nagsalita na ang Ombudsman. At ayon po sa Ombudsman mga kababayan, sabi dito, Ombudsman sisilipin ang 30 plus na ghost at maanumalyang flood control project dyan po sa Taguig City. Di ba kung matatandaan nyo mga kababayan, nagsalita po nung mga nakaraang buwan etong si former Taguig Mayor Lino Cayetano na kung saan handa po siya makipagtulungan para tukuyin mga kababayan yung mga sangkot sa maanumalyang flood control dyan po mga kababayan sa Taguig. So ito, pakinggan po natin. Nakatakda ng magsagawa ng isang fact-finding investigation ang Office of the Ombudsman sa mga umano'y maanumalyang flood control project sa Taguig City. Yan ang kinumpirma ni Ombudsman Jesus Crispino Remulla sa Billionaire News Channel kasunod ng mga investigasyon ng opisina ni Senator Panfilo Lacson. Kabilang daw sa mga posibleng imbestigahan ang sinasabing illegal reclamation activities sa baluarte ng mga Cayetano. Narito ang exclusive agenda report ni Joash Malimban. Ito ang itsura ng Laguna Lakeshore area sa C6 portion ng Taguig City noong 2018. Ito noong 2020, 2022 at 2025. Base sa satellite imaging, kapansin-pansin ang biglaang paglaki at pagdami ng umano'y reclaimed areas o yung mga lugar na tinambakan ng lupa sa paligid ng lawa. Ang coordinates ng mga ito, swak sa mga flood control projects sa lugar base sa DPWH documents na nakuha ng Billionaire News Channel. Karamihan ng mga proyektong ito nakatala bilang slope protection at flood mitigation structures na ipinagawa noong 2021, 2023 at 2025. Packages 1 to 9 ito ng proyektong construction of slope protection including site development along Laguna Lakeshore. Pero inyo, tigna 91 billion yung mga million yung halaga mga kababayan, no? Milyones yung halaga ng mga proyektong ito. Ang tanong, natapos na ba? Napapakinabangan na ba? Ang halaga ng bawat package naglalaro sa 91.4 to 91.6 million pesos each para sa packages 1 to 5.
71.7 million pesos each para sa packages 6 to 8 at 94.5 million pesos naman para sa package 9. Pero ng personal na puntahan ng Billionaire News Channel ang project sites, ito ang tumambad sa amin. Nako! Dito sa kinatatayuan ko ngayon, kung makikita niyo itong malawak na lupain na ito ay parte ng di umano ay illegally reclaimed areas sa C6 portion ng Laguna Lakeshore area dito sa may Taguig City. Kung makikita ninyo, malawak na lupain siya, itinambak na lupa doon sa may gilid ng lawa, pero nakaregister ito sa DPWH bilang isang flood control project. Sa isang pahayag ngayong araw, sinabi ni Senator Panfilo Lacson na nakatakda ng magsagawa ng isang fact-finding investigation ng Ombudsman kaugnay ng mga naturang proyekto. Kabilang ang iba pang alleged ghost at anomalous projects sa Taguig City na aabot umano sa mahigit 30. Akala ko ba, Alan Peter Cayetano, walang ghost project sa Taguig? Akala ko ba walang mga palpak na flood control sa Taguig? O bakit ngayon may mga lumalabas na ganito? So ibig sabihin sinungaling ka talaga. Senator Alan Peter Cayetano, wala kang pinagkaiba kay Sara Duterte. Pero mo ginagamit mo ang salita ng Diyos pero nagsisinungaling ka? Alam niyo mga kababayan, sa totoo lang, kahit anong paggamit mo ng salita ng Diyos pag gumagawa ka ng masama, ang kababagsakan mo pa rin ay talagang pananagutan. Ngayon, maliwanag na lumalabas mga kababayan na talagang may palpak din na mga proyekto dito po sa Taguig. Anyway, tuloy pa natin. Hain daw ng sabpi ng Ombudsman sa DPWH at ilang private witnesses, oras na ma-turn over na ng opisina ni Senator Lacson ang iba pang mga ebidensya at affidavits. Bagay na kinumpirma. Mukha ata may susunod sa yapak ni Rodante Marcoleta. Mukha atang makakadami si Senator Ping Lacson ng maiipakulong mga kababayan. At mukha atang etong si Alan Peter Cayetano mga kababayan susunod sa yapak ng kanyang best friend na si Rodante Marcoleta. Naman ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla sa BNC. Dagdag ni Lacson, nakatakda ring maghain ng cease and desist order ang DPWH sa iba pang slope protection and flood mitigation projects sa Taguig. Sa isang Facebook Live noong nakaraang linggo, dinipensahan ni Cayetano ang mga flood control projects sa kahabaan ng C6 sa Taguig City. Ang purpose po is to protect the lake. Ang purpose po ay ma-enjoy ng tao. Ang purpose po ay hindi malagyan ng informal settlers at hindi po magkaroon po ng mga, or kung hindi man informal settlers, hindi magkaroon ng mga sindikato na kakamkamin ang mga lupa dyan at gagawing private. Ang purpose ay tulungan ng LLDA na protektahan ng lake. Ayon kay Lacson, pinoproseso na ang possible forfeiture ng illegally reclaimed areas na walang permit mula sa Philippine Reclamation Authority. Nako! Noong Hulyo, naglabas din ng pahayag ang PRA at sinabing walang approved reclamation activities sa paligid ng Laguna Lake. Kaya lahat daw ng reclamation operations dito ay maituturing na illegal at unauthorized. Para sa agenda, Joash Malimban, Billionaire News Channel. O yan mga kababayan biruin nyo, hindi pala legal itong reclamation na ginawa mga kababayan nitong kampo ni na Alan Peter Cayetano. Kasi si Alan Peter Cayetano nagtatanggol nito. At ito ay nasa sa lugar po nila mga kababayan. Kaya nga sa totoo lang yung pagmamalinis ni Alan Peter Cayetano talagang tumatama din talaga sa kanila mga kababayan. Maliwanag din naman na kaya pala itong si Alan Peter Cayetano maingay dahil may itinatago din na baho. At ito malapit ng sumingaw. Dahil once na mga kababayan maibigay lahat ni Senator Ping Lacson yung lahat ng ebidensya patungkol po dito sa mga palpak na proyekto, mga palpak na reclamation mga kababayan, talagang may kalalagyan si Cayetano dito. Manatiling nakatutok sa Kaya nga kung titingnan nyo, di ko din masisisi 11 months ago kung bakit yung sinasabi ng mga taga-Taguig mga kababayan ay ganito. Dahil kung titingnan nyo 11 months ago, may lumabas po na balita. Ito po ay na-post noong August 21, 2025 na kung saan yung mga residente po mga kababayan dyan sa Taguig talagang nanggagalaite dito po sa mga palpak na slope protection. Dahil nga, kahit meron daw mga ganyan, binabaha pa rin. Ano po itong Taguig? So ngayon sabi po dito, mga residente sa Taguig gumastos para tapalan ang di natapos na mga flood control projects. So ito, play po natin. Inireklamo ng ilang Ang masakit dito, pera ng taong bayan yung ginagawa para gumawa ng flood control project. Pero karamihan, taong bayan pa rin ang gumagawa para tapalan yung mga palpak
na mga flood control project na ginawa mga kababayan. Ano po, para sana protektahan yung taong bayan, pero sa totoo lang, saglit na maprotektahan ang taong bayan, talagang humuhugot pa rin ng pera ang mamamayang Pilipino para protektahan yung sarili nila dahil nga sa mga palpak na flood control project. So ito, play natin. Residente ang isang flood control project sa Taguig. Sa halip daw kasi na makatulong tuwing baha, perwisyo pa ang dala nito. Yan. Yan ang exclusive agenda report ni Ivy Reyes. Nagulat si Jennifer Cada, 25 years lang residente sa Maricaban Creek, Taguig City, na 91.6 million pesos pala ang halaga ng slope protection project na ito. Ayon sa sumbong sa Pangulo.ph, 2023 ang target completion date ng proyekto. Hindi ako masyadong natutuwa rin kasi ganun rin naman, wala rin namang nagbabago yung tubig eh. Ano? At saka hindi rin pulido yung pagkagawa ng mga nito, yung pader. Hindi siya talaga. Alan Peter Cayetano, malulunod ba kami sa katotohanan dyan sa Taguig? Eto, mismo mga residente mo na ang nagsasalita na hindi nakakatulong yung iba mga proyekto ng flood control project dyan sa Taguig. Ibig sabihin, palpak talaga. Pulido. Pero Mayo ngayong taon lang daw natapos ang construction dito at ang proyektong ito mahigit 1 buwan lang daw nila nasaksihan gawin. Nako. Puputol-putol pa raw dahil kulang umano sa materyales ang mga gumagawang trabahador. Kaya naman ang Pamilya Cada, gaya ng iba pang residenteng nakausap namin, napilitan na lang bumunot sa sariling bulsa. Kasi iniwan na nila eh. Siyempre, butas to dito. So, binila na lang ng asawa ko ng semento. Tsaka buhangin. San sako yata yun. Magkano po yung isang sako mo? 250. Dito sa Zone 3, Barangay Fort Bonifacio, hindi raw pulido ang pagkakagawa ng flood control project na ito, kaya kapag bumuhos ang ulan, pinapasok pa rin ng tubig ang mga bahay. Sa parting ito ng kanilang barangay, dahil Tsaka alam nyo ba mga kababayan, nung panahon ni Duterte, may mga, ang karamihan na may mga proyekto talaga dyan, mga diskaya. At siguro mga kababayan, ibinibigay ng mga Cayetano sa mga diskaya yung mga proyekto. Dahil nga baka nakaka-kickback sila o baka malaki yung nakukuha nila. Ano po na kickback dito sa mga proyektong ito na ibinibigay nila sa mga diskaya. Dahil kung titingnan natin mga kababayan, ito may nakita nga tayong post Nasaan yun? Yan. Sabi dito ni Colex Suliman, may resibo. Booking si Alan Cayetano, kontraktor ang mga diskaya sa flood control project sa Taguig. Kaya pala ayaw tumigil sa kapuputak ni Alan Caldero. Marami pang sasabog na baho at kakurakutan. Abangan. Dahil nga kung titingnan nyo mga kababayan, March 23, 2022. Ang kontraktor mga kababayan, sabi nga dito, contractor name, construction of slope protection along Taguig River, facing downstream east mga kababayan. So ngayon, kung titingnan nyo, yung lokasyon nakalagay dito, maliwanag naman, na Taguig City. Tapos yung contractor mga kababayan, General Manager Sara Rowena C. Diskaya. Mga Diskaya mga kababayan. Tapos yung mismong contractor, Alpha and Omega Gen Contractor and Development Corp. Maliwanag Ang halaga ng kontrata, 91 million mga kababayan. Ito 91 million. Tapos palpak yung mga proyekto. Tapos sasabihin ni Alan Peter Cayetano na walang palpak na proyekto, walang flood control, walang ghost project dyan sa Taguig. Maliwanag mga kababayan, March 23, 2022. Ang kontraktor nila, mga Diskaya. Kaya siguro dumadaing, umaara yung mga kababayang Pilipino natin dyan sa Taguig. Kasi sa totoo lang, kung walang palpak na mga flood control project dyan sa Taguig, di sana walang ganito mga kababayan. Di sana walang mga binabaha dito. O sabi nga dito sa Daily Tribune, 2 hours ago, basahin natin. Akala ko ba maayos ang flood control sa Taguig? At Taguig resident reject Senator Alan Peter Cayetano's claim that flood control in Taguig City is good, saying her subdivision gets flooded every year
when a storm hits, mga kababayan. Ibig sabihin, binabaha or taon-taon, binabaha. Ito daw pong isang subdivision, dito daw po sa Taguig tuwing magkakaroon ng bagyo, mga kababayan, o matinding pag-ulan. So sabi nga dito, taon-taon ganito ang Street Michael Subdivision, nasaan ang pondo sa flood control? Kabayan, kailan mo mabibigyan ng solusyon? She's complained in a post, mga kababayan. Ayan o, titingnan nyo o. Ayan o, tindi ng baha dito sa Taguig o. Malulunod daw sa katotohanan. Ayan o, baka malulunod sa mga tain ng daga at mga ihi ng daga. Baka nga magka-cholera pa. Pakitama na lamang po ko kung ako po ay leptospirosis pala, sorry. Ayan o. Diba? Ito pa, mga kababayan, para makita nyo. Ayan. Oh. Ito pa, para makita nyo lang, mga kababayan. Oh. San Miguel Taguig. Ha? Hindi ko alam. Oh, di ba? Oh, napakatindi ng baha. Alam mo, Senator Alan Peter Cayetano, masama yung masyadong sinungaling. Kasi sa totoo lang, nagugulat ka na lang sa mga kasinungalingan mo eh. Kita mo yung sarili mong kababayan, yung mga residente dito sa Taguig, talagang ibinubuking yung mga palpak na proyekto dito ng mga flood control project. Kaya nga sa totoo lang, mga kababayan, talagang sa pool dito itong sina Alan Peter Cayetano. Tabing ilog, nagsasalubong ang tubig mula sa labas at ang tubig mula sa ilog, kaya't wala raw kawala ang mga residente. Si Jennifer, naireklamo na rin daw ng ilang beses ang anyay kulang-kulang na proyektong ito. Tumaas din siya. Ganun pa din yung tubig. Hindi naman nagbabago yung tubig eh. Mas ano pa nga kasi matagal siyang bumaba kasi di ba may pader na siya. Mas ano pa noon kasi saglit lang siya, ano na siya, nawawala na ng tubig. Ngayon medyo maano siya bumaba, hindi agad-agad. So parang saglit na makatulaw, nakaperwisyo pa. Sa madalit salita, ito mga flood control na ginawa dito sa Taguig. Sa parting ito naman ng creek, nirereklamo ng mga residente ang creek wall na tila pinagpatong-patong lang daw na bato. Bagamat nakakatulong naman daw sa pagsugpo ng baha, ang pangamba nila sakaling dumating ang malakas-lakas na bagyo, paniguradong tutumba ang flood control project na ito. Pascal Construction ang contractor sa Maricaban Creek. Sa buong Pilipinas, may 17 contracts ito na karamihan ay nasa Bataan. Pag-aari ng isang Heraldo Kalimbas ang Pascal Construction, pero nang i-check natin ito sa Securities and Exchange Commission at sa Trade Industry Business Finder, hindi mahanap ang Pascal Construction. Wala! Sa Bullinar News Channel nahingin ang pahayag ni Kalimbas kung bakit wala sa SEC ang kanyang kumpanya, pero wala pa itong sagot sa ngayon. Sa isang kalye sa Quezon City, makikita rin ang isang tarpaulin ng contractor kung saan nakalahad na may flood control structure sila sa Maria Clara Street. Pero ang tarpaulin wala sa kaling ito kundi nasa Don Pepe Street. Sa 17 projects ng Pascal, 6 ang may halos magkakapareho ng project cost na 48,999,999 pesos. Nagkakatalo lang sa putal. Para sa agenda, Ivy Reyes. Di ba mga kababayan, kita nyo? Dami din palpak sa Taguig, no? Sa kabila ng pagmamalinis ni Alan Peter Cayetano, kitang-kita ng taong bayan yung kapalpakan na nangyayari dyan po sa Taguig, yung mga flood control project dyan. Yung mga illegal na reclaim, mga kababayan. Diba? So ngayon, kay Alan Peter Cayetano, bilang isang mamamayang Pilipino, payo ko lang sa'yo, bawasan mo yung pagsisinungaling mo. Nakakahiya naman dahil nagsasalita ka pa ng salita ng Diyos. Diba, ginagamit mo pa ang Bible pero dire-diretso yung pagsisinungaling mo. Alam nyo, tama si Senator Ping Lacson eh. Diba, kahit gaano pa kagaling ng isang tao, mga kababayan, kahit tawag dito, kahit gaano pa kalinis ng sinasabi, minsan makikita nyo rin talaga kung gaano ka sinungaling, lalo na yung gumagamit ng salita ng Diyos. Di ko naman nilalahat. Pero isang patunay na dyan ay si Alan Peter Cayetano, mga kababayan. Tsaka eto pa, yung mga didisit dyan, handa nyo dibdib nyo dahil baka ano kayo. Ewan ko kung nandito yung kay Digunggong Ito.
Yan, buti nakita natin. Secretary Villar at bigyan niya tayo Ito. O yan o, sasabihin nyo, sa panahon ni PBBM lang yung mga flood control project na yan. Sa panahon lang ni PBBM nabuking yan. Pero yung mga flood control project na yan, yung madami mga kababayan, sa panahon ng dating Pangulong Duterte. Diba? Sa panahon ni Duterteng Bangag. So ito, play natin. Secretary Villar at bigyan niya tayo ng ano bang nagawa ng administrasyon natin para sa bayan. Maraming salamat po, Mr. President. Sa flood control, 11,340 completed with 4,155 ongoing and to be finished in your term. Yung mga flood control projects, kailan kayo nag-engage na flood control projects sa DPWH? Siguro mga 2016 onwards. Please make sure. Di ba mga kababayan, ano yung sabi dito? Ayan o, July 2016 hanggang May 2021. Yung flood control project mga kababayan na completed na daw, ibig sabihin tapos na, ay nasa 11,340. Tapos yung ongoing naman mga kababayan, nasa nasa 4,155. Ayan o. Ngayon, nasaan yung mga flood control project na completed na yan na sinasabi ng Duterte administration? Yan yung mga flood control project mga kababayan na nabuking ngayon sa panahon ni PBBM na maraming ghost project. Diba? Kaya nga yung mga DD-shit na nagsasabi dyan na walang flood control, walang ghost project sa panahon ni Duterte, kalokohan yan. Dahil nga yung mga nabibisto ngayon, yung mga nalalaman ngayon, yung mga nahuhukay mga kababayan ng Marcos administration na mga palpak na mga flood control project, yung karamihan dyan ay nasimula nung panahon ni Digonggong. At ngayon lang nabubuking dahil kay PBBM, dahil kay Presidente. Kaya nga sa totoo lang, yung mga DD-shit na bangag dyan, yung mga pagsuporta ninyo sa mga Duterteng bangag, bawas-bawasan nyo na. Kasi ito yung isang patunay diba na talagang yung karamihan sa mga flood control project na nabibisto ngayon, yan po ay nakita, yan po ay ginawa sa panahon ni dating Pangulong Duterte, sa panahon ni Digonggong. Diba? At ito mga ongoing na, kikita nyo kung gaano karami 11,340. Ang tanong, nasaan yan? Tapos may ongoing pa daw mga kababayan na 4,155. O nasaan yan? Dapat ang ginigisa dito si Mark Villar dahil siya ang DPWH Secretary nung panahon ni Duterte. Dapat itanong kay Mark Villar kung saan napunta itong maraming flood control project na ito. Kasi sa totoo lang, 11,495 to Lahat-lahat, kung totoo man, itong mga flood control na sinasabing ito. Kaya nga sa totoo lang yung mga DD-shit dyan na nag-iimbento ng kwento para lang mga kababayan, para lang tawag dito, siraan ang gobyerno ni PBBM. Wala. Bistado na kayo na sa panahon ni Duterte nangyari yung malawakang korupsyon na yan sa maanumalyang flood control. Dahil nga sa sobrang pagkabangag ni Digong mga kababayan, inayaan niya na magnakaw ng magnakaw yung mga kaalyado niya. Ano po mga kababayan, unlike kay PBBM, na nung sa panahon ni PBBM talagang pinaimbestigahan at maliwanag din naman na kahit tamaan yung kamag-anak ni Presidente, talagang tuloy ang pag-iimbestiga para papanagutin lahat ng mga sangkot mga kababayan sa malawakang korupsyon lalo na sa isyo ng maanumalyang flood control. Ano po? So kayo, mga kababayan, kung kayo po ang tatanungin, ano po ang masasabi nyo? Hingil po sa usapin po na yan na kung saan mga kababayan itong dalawang Cayetano ay tila tatamaan. Dito po kaya Ombudsman Boying Remulla dahil nga po sa mga palpak na mga flood control project dyan po sa Taguig mga kababayan. So comment below na lamang po kung ano po masasabi nyo. Hingil po dyan.